Netherlands. Sa Raymond. Daming tao eh. Holiday kasi. Tingnan ninyo oh. Ang ganda tingnan. Nandito kami sa Netherlands ngayon sa outlet. Dahil sa Germany ngayon sirado ang mga tindahan at Netherlands. Yun na Denise? Ja, Was willst du? ich habe eine Pflanze. Frag mal. Wow. Nichts. Tapos na kami mamili. Nakabili ako ng sapatos ba? Extra ano pa siya? Minus 70%. Sale na nga siya. Minus 70% pa. So nasa mga 18 euro na lang nabayaran natin sa sapatos na to. Iwan ko lang kung trip ko to suotin. Pauwi na kami. Tapos na kami mag-window shopping. Gusto lang talaga namin bumili ng sapatos ni Philip. Dahil napunta kami ng Ludenscheid. Late na kasi yun. Tapos kailangan na namin umuwi. Kaya magtrabaho pa si Martin. Dito kasi sa Holland, sa Netherlands, ito sa outlet, makakatipid ka talaga dito. Kasi minsan meron silang extra sale, extra. Sa Puma kami nakabili kay Philip. Sale na siya. Gusto ni Martin mag-grocery dito sa Netherlands. Ja, Wo muss es so hin? Albert Heijn. Wo ist das? Oh, da war auch Action hier. Ja. Kommt doch hier Action, oder? Ja, genau. Albert Heijn, der war glaube ich da vorne. Weißt du, das ist. Oder ist er nicht mehr hier? Der muss hier, war der irgendwo. Giftig mehr hier, also. Ja, den gibt es bestimmt. Kauwan nun. Yung mga anak mo. Six, seven. Oh, nag-walking kami dito malapit sa amin. Ano niyo si Fiona? Nein, ist aber wird dreckig. Bleib runter, Fiona. Kita ng lubot mo. Nein. Dann gehen wir bitte kurz weg. Ja, weg, baby. Ja, mag-video mo ate. Oh, yan yung pinakamaganda dito sa lugar namin. Dito. Nalibutan kami ng ganito. Oh. Countryside talaga. Yan. Sobrang ganda ng view. Naglakad-lakad kami kay itong anak ko. Tamad kasi itong maglakad-lakad. Itong anak kong dalaga. Porque naman to si Fiona kayo nag-aaral man to. Pumapasok araw-araw. Masama sa amin. Itong isa sa bahay lang. Minsan lang lumalabas. Kumoda sin siguro sa malaki ng ano. Oh. Ah. Si Michelle at si Fiona masing kasi ano na. Hello.
Halo. Buis Uma. Halo. Buis Uma. Halo. Guys, Uma. Guys, Uma, Elizabeth. Tingnan po ninyo, nilagay ko yung cortina dito sa kwarto ni Michelle noon. Itong cortina na to, ito talaga yung cortina dito na nakasabit. Nung hindi pa to ginawang kwarto ni Michelle. Yun nga lang, maiksi siya. Hindi siya abot dito. Kasi dito, maganda din naman ganito. Kasi makita yung ilagay mo na dekorasyon dito sa bintana, bulaklak, kung ano yung gusto mo ilagay dito. At nito, kandila. Yan naman din, pwede mo din ilagay dyan. At tawag nito itapon ko na sana to. Nakita ko to siya sa baba kahapon sa basement. Sabi ko itong itapon kasi hindi pa kasi ako nakabili ng bago. Iba kasi itong ni Michelle sa kwarto niya. Parang ilagay sa loob yung ba? Parang kung sa pa. Parang siyang butones. Ilagay dyan sa may may line sa gitna. Wala talaga ako makita sa online. Hindi ko alam kung iba yung mga Iba yung mga design. So, ito naman, sayang din naman kung hindi gamitin, di ba? Sabi ko, Michelle, ito na lang muna ilagay natin para hindi makita sa labas kung maghihiga ka dito sa bed mo. Ay, ayun, nilagay ko siya. Ganito po siya pag malayuan. Kita ko sa inyo. Ayan siya. Ayan siya. May plug pa ng Pilipinas dyan. Ito yung computer ni Michelle. Hindi pa nga nililisan yung screen ng niya. Ito, monitor niya. Ayan. Minsan ako naglilinis ito. Ayoko kasi itong pagpasok ko dito, makalat. Yung bago kong bag, dyan ko nilagay. Yung bag na yan, binigay ko na kay Michelle. Ano yan siya? Maganda ba itong bag na to? Kita ko sa inyo. Ano to siya? Sa Aldo ko siya nabili. Di ba may Aldo din sa Pinas? Ang ganda niya. Para siyang, tawag yan, Fendi inspired, no? Yung design niya, pero Aldo po yan. Ayan, binigay ko na to kay Michelle kasi maliit. Cellphone at lang magkasya. Ginamit din niya to. Dalawa na sa bag ko na kinuha niya doon sa taas at ginagamit niya. Kailang din kasi hindi ko naman din sabay-sabay ginagamit yung mga bag ko. Kailang din sa akin. Yan o. Ngayon, ito yung kwarto ni Michelle. Nandyan yung TV niya. Nandyan si Mami Rose. Nandyan si Mami Rose na parang nakapajama. Taran. Taran. Niluto ko na naman ang paboritong ni Michelle. Mac cheese noodle. Ito na cheese ang nilagay ko. Ito siya, Kerrygold na cheddar cheese. Meron pang konting na pala. Ilagay na natin lahat para maubos na to. Yan, ito yung dinner ni Michelle. At nipili. Isang gusto nilang dalawa to. Ito na lang ang ayaw nito. Mag-spaghetti bolognese sana ako. Wala na pala ako. Pasta. Para sa spaghetti bolognese. Ayan. Pwede na yan kainin. Luto na. Away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Happy birthday, Oma! Birthday ni Oma ngayon. 83 years old na si Oma. Halak ka! Ja. Man ka, no? Si Oma, 83 na. Und wie fühlt man sich so mit 83? Wie mit 82, wohl? Nur ein Jahr älter. Oma! Bis 83. Ja, wunderbar. 83 na si Oma. Hm? 83. 83, 83 Jahre. Wir wissen gar nicht, ob diese Alltag liegen. Nee, das wissen wir auch nicht. Nicht beim Bundesmärz. Tingnan ninyo, nalaya na ang cherry blossom na mga bulaklak, oh. So yan, oh. Nangalaya na, next year ulit.
Oh, dali lang talaga yan siya ano. Sayang, no? Ganda pa naman ang kulay ng cherry blossom. Samahan niyo ako. Maglakad-lakad tayo ngayon. Punta tayo sa susunduin natin si Fiona. At after nyan, magbili ako ng manok. Dahil magluto ako mamaya. At bibili ako ng ano. Tingin ako anong mabigay kong regalo kay Uma. Kaming dalawa ni Fiona magtingin ngayon. Maganda ang ano panahon dito ngayon. Hindi na masyadong malamig. Tingnan niyo yung bulaklak, oh. Ang ganda ng kulay. Samahan niyo ako maglakad para hindi ako maboring. Alam ba ninyo ba? Kunti na lang talaga yung nanonood sa atin, no? Kunti na lang talaga po kayo. Siguro nagsawa na yung iba sa akin. Or wala siguro oras. Ganyan. Alam naman natin na lalo na sa panahon ngayon na hirap na ng buhay. Nagmahal na lahat. Kailangan doblehin na talaga ang sipag ba maghanap ng trabaho para may makarao sa buwan-buwan. Parang kami din dito. Ganyan lang din buhay namin. Kahit ano, parang kami lang din dito. Ano na, malipay na kung makaraos sa buwan-buwan. Dami ding bayaran. At syempre, kahit gano'n yung buhay natin, hindi natin kalimutan mag-enjoy. Kumain ang gusto natin kainin. Dahil hindi lang yung puro bayad tayo ng bayad. Tas yung pera natin, iniipon natin. Tas sana naman, hindi natin alam kung ano mangyayari sa natin. Kaya enjoy, balance lang ba? Yung regalo namin kay Uma, si Uma, mahilig po yan siya sa pusa. Yan, nabili namin doon sa city. At ito yung bulaklak na artificial lang siya. At nabili kami ng cake. Ito na lang yung natira doon sa bikiri. Kaya binili ko na lang din dahil gusto din ito ni Uma. Ito ay lemon. Lemon ang flavor ng cake na ito. Kaya pupunta ito sa kwarto ni Uma. Uy! Happy birthday, Uma! Happy... Geburtstag, Oma. Uma, happy birthday! Geburtstag. Oma, guck mal, du hast heute Geburtstag! Nein, sing es mal. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Oma. Happy birthday to you. Yay, alles Gute zum Geburtstag, Oma. Komm, Oma, Fusten. Michelle, sag Michelle. Guck mal, deine to. Oma. Oma. Komm, so sagt das. Pusten, Oma, pusten. Geh So. nicht in Nähe. Nein, das ist zu heiß. Pusten, Oma. Oma kann das nicht mehr. Mach besser. Darf ich bitte? Oder Fiona. Yan, nabigay na namin kay Uma yung regalo niya. Simple lang yung regalo niya kasi naman din eh. Wala na siya, hindi niya kailangan ng bagong damit, hindi niya kailangan ng mga, yung binibigay namin noon na regalo sa kanya. Tapos, kita naman ninyo, parang, hindi na talaga siya, parang ang tawag niyan, parang, hindi niya alam na talaga na birthday niya ngayon ba. Kanina, kinantahan namin yan siya, ni Martin, nung pagising niya, grabe yung tawa niya. Tumawa siya. Kasi Martin, pag nandyan, iba talaga yung saya ni Uma, pag makita niya si Martin iba yung aura niya ba pag makita niya sa Martin o yung mga bata. Ako, ano naman siya sa akin, pero mas iba talaga pag nakikita yan sa Martin kasi si Martin may trabaho, no? Tapos ako talaga yung palaging nakikita yan sa bahay. Ako talaga yung nandito na matagal na sa oras. Ilang oras din ako dito sa kwarto niya ba. Pag si Martin naman, pag weekend, matagal talaga siya dito kay Uma. Siya talaga yung gumigising ng maaga. Siya talaga yung nagbibigay ng gamot ni Uma, nagpapakain kay Uma. Tapos ako naman bali night shift na oras ako naman ang nagtatagal dito sa kwarto niya. Katulad nung isang araw hanggang alas 3 ako ng madaling araw dito dahil gising pa siya. Nagkwento-kwentuhan kami, parang kasi nasa tabi lang ako niya. Minsan kasi ginaganyan-ganyan niya ako ba. Lalo na pag ganito malapit ako sa kanya, ginaganyan niya ako. Tapos bigla na lang siya tumatawa. Pag kumakanta naman ako, tumatawa siya. Kaya minsan nagsasayaw ako dito, magti-tiktok ako, matawa si Uma ba? So, kung wala lang sigurong dementia si Uma, kung yung sakit niya, yung sa utak niya ba, yung okay lang yung wala siyang sakit na ba.
okay lang siguro yan si Uma ngayon. Alam niya, birthday niya ngayon. Ganyan. 3 years ago, birthday niya, ano siya, 80 siya noon. Ang lakas pa niya siya pa nag-blow ng candle niya. Pakita ko sa inyo yung video, meron akong, tapos medyo ano pa si Uma, mataba pa siya. Pumayat naman yan si Uma, no, dahil nung maraming bawal sa kanya. 6 months din yung bawal, maraming bawal siyang kainin. Halos lahat bawal sa kanya nung time yun. Kaya, ano talaga, bumagsak talaga yung ano niya ba, yung katawan niya. Tapos sobrang namayat. Ngayon, ano kasi, pinapakain. Balik, pwede na siya kumain ngayon, pero, siyempre sobrang ingat kami dahil sabi ng doktor kasi, hindi na kasi nawawala yun. Pwede yung bumalik din yung nangyari kay Uma noon. Tapos, sobrang ingat din namin talaga sa kanya. Dahil, ayaw ko talaga na ma-hospital yan siya dahil, ayaw niya na ibang tao yung nag-aalaga sa kanya. Pag ayaw niya kasi, hindi siya nakikinig, ayaw niyang, kung sabihin ng nurse na kain, ayaw niya kumain, kung inom, ayun. Minsan nga sa bahay na mahirapan kaming painumin, pero itong week na to, hindi siya nagreklamo. Kung pinainom namin siya, mainom siya. Pure lang. Tapos kain naman, malakas siyang kumain, pure usog lang. Nagpapasalamat kami kahit masakitin na si Uma. Ano pa siya, basta kami lang yung mag-alaga sa kanya. Pag nandito yung nurse niya, magalit talaga yan siya. Pinapalabas niya, pinapaalis niya. Ayaw niya yung ibang tao nag-alaga sa kanya. Yung tao lang na kilala niya talaga, lalo na kami, kilala niya kami. Kasi nakakasama niya kami araw-araw. Naalala ko noong, si Uma, noong bago pa lang yan siya nagkasakit. Siyempre, hindi pa siya nagka-dementia noon. Sabi niya sa akin na ayaw niya alin sa bahay ng mga matanda. Dahil ayaw niya doon. Gusto niya sa bahay lang siya. Sabi ko naman sa kanya na alagaan namin siya. Hindi naman siya dadalhin doon. Ayaw namin na doon siya. Yan ang pangako namin sa kanya. At yun din ang tutuparin namin. Dahil pinangako namin yan noon kay Uma na wala pa siyang sakit na Alzheimer. Ngayon, na may sakit na siya, diba? Para namang sad ba na balungkot na ganyan na yung sitwasyon niya, dadalhin mo na siya doon para bang ayaw mo na siyang alagaan. Parang ako ang makakaramdam na gano'n, para bang feel ko na pabigat na siya dahil sobra yung mga trabaho, marami na yung trabaho, ganyan ba. Hindi talaga namin gagawin yan kahit gaano man kahirap, ka-stress namin. Tinatry talaga na Martin namin na ibigay namin lahat ng the best na pag-aalaga kay Uma kahit hindi naman kami perfecto. Minsan na din kami, nasi-stress. Pero hindi namin pinapabayaan si Uma. Nagsalita naman siya. Tapos naalala ko din noon, bago pa lang ngayon siya nagkasakit. Sabi niya sa akin na hindi pa siya, sakit. Ang sakit pa lang niya yung sa buto niya, yung sa likod niya. Sabi niya sa akin noon, kung mamatay daw siya, wala na daw magbibigay sa amin ng pera. Wala na daw tutulong sa amin. Maiyak pa na ko. Maiyak ako ba kung maalala ko yun dahil alam ko naman talaga na tinutulungan kami ni Uma. Siya talaga yung isa sa tao na nakakalam sa buhay namin, sa sitwasyon namin. Mga ganyan ba? Tapos noon, bago pa lang siya nagkakasakit, kasi sobrang depressed niya. Sabi niya sa akin na hindi na maganda yung buhay niya, nasa bed na lang siya. Hindi na siya makakatulong sa akin. Yung tulong na, makakatulungan kami sa tabawang bahay, mabantay sa mga bata. Kasi nung nag-aaral pa ako, siya bantay sa mga anak ko. Nung nagtrabaho at aral ako, pinagsabay ko talaga yung trabaho at aral. Siya nagbantay sa mga anak ko. Malakas pa siya noon. Tapos kung paggabi si Martin, nalabas niya kami, mamasyal kami, kumakain kami ng ice cream sa city, sa Palittenberg dito, minsan sa atin doon. Pagtapos niyan, binibisita namin yung puntod ng asawa niya, at saka yung kinakasama niya after mamatay yung asawa. May kalibin kasi yan si Uma noon, after mamatay yung asawa niya. Binibisita namin yun sa cemetery. Basta, hindi kami boring dito dahil nagdadrive kasi yan si Uma. Tapos minsan yung mga anak ko, sobrang talaga sa kanya. Palagi niya binibilhan. Yung mga anak ko sobrang hindi niya pinabayaan ba, lalo na si Michelle. Sobrang pagdating pa lang namin dito, pinakita na talaga niya yung kabutihan ng puso niya, kung gaano siya kabait
Sa tagal ko dito, hindi talaga kami nag-aaway niya ni Uma na grabe. Hindi talaga kami, hindi po ako nagsisinungaling. Hindi po kami nag-aaway, nagkakaintindihan po talaga kami dalawa. Kasi kung pangit lang siguro yung ugali ni Uma, no? Or masama yung ugali, o hindi kami magkasundo. Siguro matagal na ako umalis dito sa bahay na to, di ba? Ayaw ko, lalo, yan pa naman yung isa na ayaw ko na may kasama ko sa bahay na kaaway ba, yung hindi kayo magkakibo, mga ganyan. Siguro hindi, si Uma kasi alam ninyo, yung mother-in-law niya noon, hindi sila kontra siya, kung sabi sa'yo, kontra ka siya sa aming mother-in-law. Parang ayaw na mother-in-law niya sa kanya, lalo na namatay yung asawa niya. Grabe daw yung pinagdaanan niya sa mother-in-law niya. Kinukwento niya sa akin yung Uma noon, laging, marami yan siyang kinukwento sa akin. Minsan mayak ako dahil last time binabi niya sa akin, baka pagpasok ko lang daw dito sa kwarto niya, baka patay siya, baka natulog na daw siya, ganyan ba, parang sakit ba kasi. Minsan no, tinatanong ako ng nurse ba kung mawala na daw si Uma, ano daw yung, kung ano daw yung maramdaman ko. Siyempre masakit dahil kasama ko man yan araw-araw. 10 years na akong, nung pinanganak ko si Fiona, dyan nag-start yung sakit niya. So, 10 years na talaga kaming nag-aalaga sa kanya, hindi namin siya pinababayaan, hindi namin siya dito pinababayaan mag-isa, hindi kami pag mga New Year, mga ganyan, hindi kami nagsiselebrate sa ibang bahay, na mag-overnight kami, dahil ayaw namin siyang iwan, ganyan ba? Umaalis lang kami ng ilang oras, mga ganyan, pero mag-overnight na walang pagbantay sa kanya noon, nung medyo hindi pa siya, na nakakalakad pa siya, hindi talaga namin yan ginawa ni Martin. Kaya, sobra din yung papasalamat ni Uma sa amin. Kaya sobra din yung tulong niya, binigay niya sa amin. Lalo na kay Martin. Sobrang niya yung anak niya. Dahil alam naman sila man talaga dalawa. Lalo na maaga namatay yung papa ni Martin, no? Papakainin ko muna si Uma, ha, dahil lang ba, naalala ko lang ba, maning basta padong tariglahon ba, mas emosyonal mo ko pagkatao, no? Pero lalo na, papansin ko talaga pag malapit na ko reglahin, mas lalo akong maging emosyonal. Dito na natin iyan ang ating video, no, dahil medyo mahaba na to. Diba kanina sinabi ko sa inyo na konti na lang po kayong nanonood sa akin. Baka yung iba walang oras, o baka nagsasawa na panoorin si Mami Rose. Pero kung ganyan, naintindihan ko naman, kasi hindi naman natin mapilit yung mga tao, no, kung ayaw na tayong panoorin. At lalo na kung busy ka, wala kang oras, dahil ngayon sa buhay ngayon, sobrang mahal na ng mga bilihin. Tapos tayo, kailangan, din tayo ka ng doble-doble na yung pagkayod natin para makarao sa bonbon. Para din kami dito, kasi marami din mga tao magsabi, nasa Germany ka, marami kang pera, asawa mo Germany, maswerte na lang siguro yung mga ibang Pinay na nakapag-asawa siguro ng mayaman, pinanganak talagang mayaman yung asawa nila, mga ganyan. Yung milyonaryo talaga ba? Pero pag yung asawa mo, normal na trabahante lang din dito. Parang nasa Pinas lang din kami. Masaya na kami kung makaraos-laos kami sa buwan-buwang, makabayad sa mga bayarin, makakain ng anong gusto kainin, ganyan lang yung, kontento na kami. Kung yun lang yung buhay namin ngayon, masaya kami, basta importante, walang nagkakasakit sa pamilya, at sama-sama, mga ganyan lang. Kaya okay lang din kung yung ibang subscribers natin, busy sila, at wala ng oras, at nagpapasalamat pa rin ako sa mga taong nandiyan, na pinapanood pa rin ako. Kahit ganito lang yung mukha ko, pinapanood niyo ako. Maraming salamat pala sa inyo, ha. Iyan na natin to dahil medyo mahaba na, at hanggang hindi ko alam kung makapag-vlog ako bukas o sunod araw. Paminsan-minsan na rin ako nag-upload, no? Dahil nga, paminsan wala na ako ng gana ba. Pero kahit konti lang yung kinikita natin dito, at least meron tayong kinikita, meron tayong maipon sa gilid-gilid. Maipon sa alkansya, kahit ginagmay lang, di ba? Ganyan lang yan. Okay po, maraming salamat, at mag-ingat po kayo palagi. Bye-bye, ciao!